Welcome back sa Sagot ni Doc. Ngayong umaga marami na tayong natutunan tungkol sa fatty liver disease at cirrhosis, kung paano ito nagsisimula, paano ito lumalala, at ano yung mga available treatment. Pero kahit marami ng impormasyon tungkol sa liver disease, marami pa ring paniniwala ang umiikot na minsan ay nakakadagdag pa ng takot at minsan naman ay nakakapagbigay ng false hope. Kaya sa huling bahagi ng ating programa, susubukan nating ihiwalay ang katotohanan sa haka-haka. Doc Suzy, myth or fact muna po tayo. Una po, Doc, myth or fact, ang fatty liver ay sakit lang ng umiinom ng alak? So, myth, no? So, fatty liver, hindi porke hindi ka umiinom ng alak is hindi ka pwedeng, ay automatically magkaka-fatty liver ka kasi nakukuha nga ang fatty liver through diet, no? So, if you're eating panay prito, mantika, if wala kang exercise, you're eating a lot of sweets, then you can still get fatty liver kahit hindi ka umiinom ng alak. Okay. Myth or fact, kayang linisin ang atay ng herbal supplements at detox drinks? So, myth. Sometimes actually may mga herbal supplements that are actually harmful to the liver. So, hindi porke na iinom ako ng herbal, automatically malilinis ang atay. Paminsan pwedeng makapahamak pa siya lalo ng atay. Myth or fact, Doc, nakakatanggal ng fatty liver ang lemon water at apple cider vinegar? Myth. So, the main treatment for fatty liver is still exercise, weight loss, low-fat diet. So, kahit na nagiinom ka ng mga lemon water, apple cider, if you're not really cutting down on, the oily, you're not really doing exercise, you can still have fatty liver disease. Panghuli, Doc, myth or fact, kapag normal ang liver enzymes, wala nang problema? Myth. Kadalasan, yung mga pasyenteng may fatty liver, pwedeng normal yung liver enzymes nila. So, hindi porke normal liver enzyme ay automatically walang fatty liver. Kaya talaga, silent siya talaga kasi paminsan hindi talaga nako-correlate with a normal liver enzyme. Okay, very insightful. Ngayon, naitama na natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang misconceptions tungkol sa fatty liver. Ang susunod na tanong naman ay, ano nga ba ang pinakamagandang lifestyle para mapanatiling healthy ang liver? Doc, tanong ko lang, meron po bang tinatawag na safe amount pagdating sa pag-inom ng alak? So, that's a good question, Michelle, kasi marami talaga tayong viewers, I'm sure, are drinking alcohol. And then yun nga, dati mayroong mga sinasabing drinking wine is good for you, but right now, there's no safe threshold for alcohol. So at the end of the day, kahit ano pa yan, kahit beer, kahit wine pa yan, wala talagang safe limit. If you can still avoid drinking alcohol, mas maganda. Okay. Pagdating naman sa mga gamot, pag nasobrahan yung pag-inom ng certain na gamot, may mga nakakasira po ba ng atay? Yes, totoo yan. Maraming mga certain na mga gamot na pwedeng nakakasama din sa atay or they can cause what we call a drug-induced liver injury and even sometimes liver failure. Yun yung mga herbal supplements. Sometimes may mga iba, bibili sila dyan na hindi naman FDA approved. May mga certain na pain reliever, ma-overdose. For example, yung mga paracetamol. And then yung mga iba, yun nga, mga diet, may mga certain na diet silang mga black market, mga ganyan pwedeng nakakasama sa atay. So wag basta-bastang titake ng mga gamot, lalo na pag hindi mga nireseta ng inyong doktor. Tama. Speaking of diet, Doc Suzy, nabanggit mo kanina yung Mediterranean diet. Ano ba ito? So Mediterranean diet, it's more eating mostly mga lean meats, more veggies, like gulay, fiber, fish, and then less yung mga meats natin sa katawan, less sugary drinks also. Yan ang diet na recommended para sa fatty liver disease. Okay. So kung mag-grocery ako ngayon, Doc, paano ko masasabi na lean meat itong mabibili ko? Oo. So, yun nga, syempre you check, walang mga balat. May iba, they're eating fried chicken every day. Syempre yung mga balat nun. If you're buying mga steak or meat, syempre di ba may mga taba dun sa gilid. So, walang ganon. You can do also air fryer to help lessen yung mga oily content. And then more on fish also para talaga. And then yung mga french fries, syempre medyo iwasan din natin kasi fried yun . So ayaw din natin yung mga yan. Iwasan yung mga deep fried na food.
So, pag sinabing lean meat, Doc, mas mabuti kung magluluto tayo, tanggalin na natin yung balat. Yes, tanggalin natin yung balat o yung mga taba ng pork chop, for example, ganyan. And then, i-air fryer. Sometimes, iba medyo oily, we can dab it with the tissue. Parang medyo mas babawasan yung mga oily. Ganon. So, ayun nga, chicken, tanggalin yung balat, pork, tanggalin yung taba. Pag sa beef, Doc, Pag sa beef, ayun din. Siyempre, kung medyo may oily doon, siyempre, if you can remove also. Tapos yun nga, you can have naman yung mga meat, but siguro, wag lang everyday. If you can have more veggies, more fish pa din. Or yung mga steam, ganyan. That's also one way of how to limit yung mga oily foods in your diet. So, kung gusto mong alagaan yung liver mo or nagpapagaling ka sa fatty liver, mas okay kung tikim-tikim ka na lang ng meat. Gulay Yes, ka na pwede lang. din. Oo. Although I know it's really hard talaga. That's why I tell my patients, I know it's really hard, but baby steps, pwede naman dahan-dahan. And at the end of the day, may iba, hindi sila masyado makapag-diet, but they make up for exercise. So, Doc, talagang wala akong choice. Silang sinaserve, for example, dun sa canteen, ganyan. So, at least they do exercise. Kasi may iba, they eat oily foods, wala pang exercise. So at least, if you do exercise, kahit pa paano nababurn mo din yung mga calories. So that's also one way that you can do. If hindi talaga maiwasan na medyo paminsan, ang hirap talaga eh. Wala ka nang makain talaga paminsan. But at least, yun, if you can do exercise, then that's also something that you can do to protect your liver from fatty liver disease. Pinapaiwas mo kami, Doc, do sa mga fried foods, Doc. Yung mga fish, kung gusto ko ng pritong galunggong, safe pa ba yun? Well, syempre, I also always tell nga the patients, if you can avoid fried food, better. But with fish naman, then at least, for example, yung mga salmon din, may mga good oil naman yan eh. So, okay naman yun. Pero syempre, if you can choose pa din whether steamed, baked, or fried, then I would go for baked or steamed, ganyan, rather than fried pa din. Steamed or baked. Kunyari, Doc, sinigang na bangus. Pwede yun. Meron bang hindi safe na fish, Doc? Or lahat sila pwede namang kainin? In general, okay naman yung fish. Pero syempre, may mga certain na fish na, kunyari, yung mga tuyo, no? Medyo maalat yun. Syempre, hindi din natin gusto na parang everyday tuyo kasi maalat eh. Sometimes, pag masyado ding maalat, di rin maganda sa blood pressure. Pwedeng high blood o ma-aggravate yung mga high blood pressure. So, also, if you can choose yung mga certain fish na i-avoid mo yung mga maaalat, iwasan din natin. Doc, grabe, ang dami ko natutunan sa'yo. Ang gaganda ng advice mo. Nandito na tayo sa huling bahagi ng ating programa para sa ating segment na Clinical Takeaway. Doc Suzy, kung meron kang lifestyle changes na pwedeng simulan ng ating viewers na pwede mong maipayo, pwede nilang gawin ngayong araw para maprotektahan ng kanilang liver, ano po yun? Okay, so para maprotektahan ng atay, no, we have to do exercise. If you can do at least 30 minutes exercise every day, no, and then if you can avoid oily foods, if you can avoid fried foods and not drink too much yung mga sugary drinks, that's one step that you can do in order to protect your liver. Maraming salamat po, Doc Suzy, sa pagbabahagi ng inyong mga kaalaman sa amin. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin sa ngayong araw and sana marami po kayong natutunan, no, ukol sa fatty liver disease. Again, Doc Suzy, thank you so much. Mga ka-SD, ngayon alam na natin kung bakit tinatawag ang fatty liver disease na isang silent epidemic. Sana ay hindi na rin tayo manahimik pagdating sa ating kalusugan. Magpatingin agad para mas malaki ang tsansa na maagapan ito. Kung gusto niyo po balikan ang aming episodes, i-like lang ang Sagot ni Doc at i-follow ang aming social media accounts. Muli maraming salamat, Doc Suzy Co. Herman ng Makati Medical Center. Kung may tanong kayo sa kalusugan, iscan lang QR code na makikita sa inyong screen o mag-message sa aming Facebook accounts para sa Sagot ni Doc. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado, 8:30 ng umaga sa ABS-CBN sa All TV2. Naka-simulcast din tayo sa All Radio 103.5 at All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ako po si Michelle Giliang. Mga tanong at problema sa kalusugan ating aagapan dahil ang Lunas, Sagot ni Doc. Sagot ni Doc.